araw ay may dalang mga posibilidad. Ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang Who Jesus Is. At parehong pinahiran ng dugo, at pag may pahid ng dugo, napapawalang bisa ang kamatayan, naliligtas yung mga nasa likod ng dugo na yon. At sinasabi ng 1 Corinthians 5:7, si Jesus yun, ang dugo ni Jesus, ang Passover blood. Na pagka ikaw ay nalinis ng dugong ito, hindi ka tatabla nung kamatayan. Na espiritual, bagamat noong panahon sa Egypt ay isang physical na kamatayan ang ipinakitang halimbawa. 1 Peter 1:18-19, you were rescued from the useless way of life. You were rescued by the precious blood of Christ, that spotless
and innocent lamb. Dahil dapat yung mga tupa natin kinakatay nung araw ay malinis, walang dumi, walang bahid, walang sakit, perfect. At si Jesus naman, sa kanyang buhay na walang kasalanan, was the perfect lamb that was offered for the sins of many. Hebrews 9:11-14. But Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Ikinokompara si Jesus sa mga high priest nung araw. Napapasok sila sa loob ng templo, doon sa Holy of Holies, dala-dala nila yung dugo nung tupa na inialay. Pero sabi dito, si Jesus hindi lang doon sa templo pumasok, umakyat siya sa langit. At hindi lang dugo ng mga tupa ang dala niya, sarili niyang dugo. Yun ang ipinanghugas niya sa kasalanan ng mga tao. Kaya naman walang duda na ang lahat ng tao ay may kaligtasan dahil walang hangganan ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo para magligtas. The sacrifice of Jesus is complete and perfect to save all men from all sins. Sapat. Dahil hindi lang dugo ng tupa, dugo niya mismo. At dahil doon, ang sakripisyo na dati ginagawa lang na ginagamit ay tupa para sa mga Israelites, ngayon dahil si Jesus ng anak ng Diyos ang namatay at nagtigis ng kanyang dugo, ito hindi lang para sa Israelites, para sa lahat ng tao. At hindi lang sa panahon niya, pati sa mga panahon bago siya isinilang at sa mga panahon matapos siya bumalik sa langit. Because Christ is eternal. At yan ay ipinakadiin-diin ni John, yung timing. Sabi niya, He was alive before I was born. There was an emphasis on the eternal quality of Jesus Christ. Alam naman natin unang ipinanganak si John, mas matanda siya ng 6 na buwan kaysa kay Jesus, physically. Pero sabi ni John, dati na siya, nandyan na siya bago pa man ako isilang. At sa John 8:58, sabi ng Panginoon, I tell you for certain that even before Abraham was, I was, and I am. Hindi nga lang bago sinilang si John, bago pa si Abraham na kanununuan nila, nandun na daw siya. Sabi niya, I was, and I am. Yung I am naman yung ginamit niyang pangalan kay Moses. Sabi ni Moses, ano pa pangalan niyo? I am. Basta, ako ay ako. Binibigyan ng diin that Jesus is timeless and eternal, meaning to say that His work is good for all time, anytime. John 1:32-34, I was there, sa pagpapatuloy ni John, and so the Spirit come down on Him like a dove from heaven. So una, dumating yung representative ng temple, then yung representative ng Pharisees, and then dumating ang Panginoong Jesus, at ngayon naman ang Espiritu Santo. Parang prosesyon ng mga personalities. I was there, and so the Spirit come down on Him like a dove from heaven. And the Spirit stayed on Him. Before this, I didn't know who He was, but the one who sent me to baptize with water had told me, you will see the Spirit come down and stay on someone. Then you will know that He is the one who will baptize with the Holy Spirit. I saw this happen, and I tell you that He is the Son of God. Si John kasi ang taas ng credibility. Pinaniniwalaan talaga siya, ano man ang sabihin niya. At ang buhay niya, walang bahid, walang maipinta sa mga tao. At ngayon nagbabautismo siya para manumbalik ang mga tao sa Diyos. Sabi niya, ako nagpapatotoo sa inyo, itong Jesus na ito, yan ang anak ng Diyos. Hindi yan basta tulad lang natin, bagamat mukhang katulad natin sa ibang aspeto ng kanyang pagkatao. Pero hindi lang yan tao, bago pa ako isinilang, nandyan na siya. At sabi ng Panginoon, bago pa nga si Abraham isilang, nandun na rin ako. At hindi mawawala ang halaga ng kanyang ginawa kahit dumating at lumipas ang panahon. At sa katunayan, sabi ni Juan, bumaba sa kanyang espiritu, ang banal na espiritu at nanahan sa kanya. Sa katunayan, alam nating nadinig pa nga ni Juan ang tinig ng Ama sa langit na sinasabi at pinatototohanan ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Lahat na lang nagsama-sama para patunayan kung sino si Jesus. So John testifies that Jesus is the Son of God.
Napakaraming kahulugan, mga kapatid, ng Son of God, and the least of that, for you to think, is the biological meaning of it. Siyempre, hindi yon. Hindi naman biological son. Napakatalinghaga at napakahalaga. It could mean that Jesus is the element of God. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kung ano si Jesus, yun ang Diyos Ama. Walang pinagkaiba. Kaya lang nagsuot ng lupang katawan. Jesus is the thought of God. Yun ding word, thought yun eh. The Word became flesh. Yung hindi nakikita, hindi nahihipo, nagkaroon ng katawang lupa, pwede mo nang makita, pwede mo nang mahipo, yun si Jesus. Pero siya ay buong-buong Diyos at siya ay nagkatawang tao. That a Son of God is the executor of God's will. Di ba yan ang ibig sabihin ng Son? Tagasunod sa kagustuhan ng Ama. And a Son, Jesus, is the expression of God or Godness ng pagiging Diyos. Colossians 2:9, for in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form, or God lives fully in Christ according to the contemporary English version. The New International Version says, for in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Yung buong-buong Diyos sa langit na Ama ay nagkatawang tao at ang himala na natili ang Ama sa langit habang merong second person of this one and the same God, meaning Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world, God loved the people of this world so much that He gave His only Son so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. So as Son of God, Jesus is the perfect revelation of the Father to the human race. Now, John prophesies, sabi niya, tulad ko, makikilala nyo rin si Jesus. At yan din ang malalaman nyo tungkol sa Kanya. End of the short episode. Pero anong kahulugan yan sa atin, mga kapatid? Ano pong kahulugan sa inyo na si Jesus ay anak ng Diyos? Timeless, spaceless, eternal. What it means that Jesus is timeless and eternal is that the efficacy of His sacrifice works all the time. Tumatalab ang Kanyang ministry sa lahat ng panahon. Walang una, walang huli. Lahat ng gustong talaban nito ay tatablan naman nito. And what does it mean that Jesus, God's Lamb, takes away the sin of the world? This is even more relevant and useful. Anong kahulugan na siya ay kordero ng Diyos o tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Tulad ng sinabi sa John 1:29 at ating sariwain, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Note, mga kapatid, sin, not sins. Who take away the sin of the world. At mamaya tatalakayin natin kung bakit singular yan at hindi plural form. Though His perfect sacrifice and through it, Jesus did not take away individual, isolatable sins. Hindi inako ng Panginoon ng isa-isa, kapra-kapraso, kanya-kanyang kasalanan. But He took away sin as a whole, pakyaw. He took away the offense of sin. Hindi lang pinili itong kasalanan na ito, itong kasalanan na yun, yung kasalanan ni ganyan, yung kasalanan ni ganitong tao. No. Kasalanan as a whole, yun ang kinuha ng Panginoon. Buong buo. So there is no sin you can commit that is beyond redemption. There is no sin you can commit that can make God stop loving you because Jesus took away the sin of the world. Hindi lang hiwa-hiwalay na kanya-kanya, buong-buong kasalanan as a whole, nilinis, tinanggal, kinuha ng Panginoon. Saan niya dinala? Dinala niya sa katawan niya. Kaya yung katawan niya ay pinatay, ang dugo niya ay tinigis, dala ng katawan niya ang kasalanan ng lahat nung nangyari yon.
Kung kayano ang katawan niya ay bumangon mula sa kamatayan, natalo ng kanyang sakripisyo ang kapangyarihan ng kasalanan. Perfect work. Therefore, no one is unsavable. Why? Because Jesus took away sin. Not only sins ni ganon, sins ni ganyan, kundi collectively sin. Romans 5:8, but God showed how much He loved us by having Christ die for us, even though we were sinful. Kailan daw ba namatay ang Panginoong Hesus para sa atin? Di nung makasalanan pa tayo. Nung hindi pa tayo napapatawad, nung hindi pa tayo tumatanggap sa Kanya, hindi pa natin siya kinikilala, nung pa man namatay na siya para sa atin. Sabi ng King James Version, while we were yet sinners, Christ died for us. Anong kahulugan nun? Kung nung hindi ka pa believer, hindi ka pa saved, noon namatay si Jesus para sa iyo, noon Kanya minahal, ngayon pa kayang believer ka na at saved ka na, ngayon ka pa niya hindi mahalin kahit paminsan-minsan ay nagkakamali ka at nagkukulang. So ang dapat na nagiging epekto sa atin itong kahulugan na siya ang kordero ng Diyos, He is the Lamb of God, mas lalo kang secure. Hindi yung tinanggap mo na ang Panginoon, nanalig ka na, tapos kakasala ka, nagkukulang ka dahil ikay tao, nagdududa ka na naman kung ligtas ka, pupunta ka na naman ba sa impyerno? At meron naman talaga mga teacher at mga grupong walang ididikdik sa utak mo, kundi tuwing nagkakamali ka, to hell ka na naman, hindi ka na matatahimik, hindi ka na mapapakali. Parang nasa sayo at nakasalalay sa performance mo ang iyong salvation, di pagka ganun, hindi perfect yung sacrifice. Hindi siya Savior ko, Savior lang. Niligtas kami sa ni Jesus, and then after you receive it, i-maintain mo, ikaw na ngayon ang Savior ng sarili mo. It goes against the very fabric of Jesus being the perfect Lamb of God. 1 Corinthians 6:11, some of you used to be like that, meaning sinful. But now the name of our Lord Jesus Christ and the power of God's Spirit have washed you and made you holy and acceptable to God. Past tense na. Sabi ganyan kayo nung araw, marami rin kayong mga kasalanan tulad ng iba, pero nahugasan na kayo ng dugo ni Kristo. Naging ganap na kayo, ginawa na kayong banal, at ginawa na kayong katanggap-tanggap sa Diyos, at wala nang bawian yun. Kung nung araw na hindi mo pa tinatanggap si Jesus, namatay siya para sa iyo, ngayon pang tinanggap mo na siya, ngayon ka pa niya bitawan? Ngayon ka pa kaya mahadlangan, at ngayon pa kaya mahadlangan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Kung nung araw nga hindi ka pa kaibigan ni Jesus, namatay siya para sa iyo, ngayon nakipagkaibigan ka, tinanggap mo ang kanyang pagliligtas, di lalo ka na niyang mahal ngayon. Believers should stop being afraid of sin and hell. Hindi natin sinabing huwag ka nang matakot sa kasalanan, therefore magkasala ka na. Pero ibig sabihin lang, pumayapa ka, wala kang pwedeng gawin na pwedeng maghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan, kaya ka naman nalapit sa Diyos, hindi naman ikaw ang pinili. Sabi ni Lord, you did not choose me, but I chose you. Hindi nyo naman inisip na ako'y mamatay para sa inyo. Ang Ama sa langit ang nag-isip niyan. Hindi nyo naman ako hinimok na pumunta sa krus at mamatay para sa inyo. Ako nagkusang gawin yun. So, nasa kamay ko yan, wala sa kamay nyo. At kung inililigtas ka ng Panginoon, ang kaligtasan para sa iyo ay sapat. Kaya ayaw mo kay hindi, sapat yun. Kasi hindi nakasalalay sa iyo ang lordship ng Panginoon. Sa kanyang sarili yon nakasalalay. 1 John 2:1-2. My children, I am writing this so that you won't sin. But if you do sin, Jesus Christ always does the right thing, and He will speak to the Father for us. Christ is the sacrifice that takes away our sins and the sins of the world's people. Sabi niya, hindi ko ipinapaliwanag sa inyo ang kaligtasan at hindi ko ipinapakadiin-diin ang perfection ng kaligtasan para kayo turuan o konsentihing magkasala. Simusulat ako sa inyo, sabi sa 1 John, para nga huwag kayong gumawa ng kasalanan. Pero kung sa paminsan-minsan na naigang inyong pagiging tao at nagkasala kayo, meron tayong taga-ayos ng ating kaso. Ang Panginoong Hesus na nakaupo sa kanan ng Diyos Ama ay laging nakikiusap para sa atin.
At ipinapaalala niya sa lahat na binayaran na niya ang lahat ng kasalanan nating nagawa, ginagawa at gagawin paman. Marami po mga theologians, ayaw nila itong ituro dahil baka daw yung mga tao ay umabuso at magkasala. Ay, ligtas na pala ako, perfect pala ang kaligtasan sa Panginoon. Huwag nating tawaran yung pagmamahal ng tao rin sa Diyos na hindi naman hindi ka paparusahan, hindi ka na nga magkakasala at sasamantalahin mo na yon. Sapagkat meron namang bunga yan sa buhay na ito. Hindi ka mapaparusahan dun sa kabilang buhay. Pero dito, nagkakasala ka, natural may bunga yan because whatever you plant, you will reap, you will harvest. Pero ang mahalaga, ma-appreciate natin yung perfection of the Lord's sacrifice on the cross. Hindi yung pinagmumukha nating baliwala yun pag hindi natin tinulungan siyang i-maintain sa buhay natin. Tagapagligtas mo si Jesus, tinanggap mo na siyang Panginoon, hindi mo na pwedeng bawiin yun dahil ibinigay mo na sa Kanya yung lordship of your life. So now, whether you like it or not, He is your Lord. Kaya lang, kung hindi ka umaarte at kumikilos sa parang Lord mo siya, may magiging masamang bunga sa buhay mo dito sa lupa, pero hindi doon sa walang hanggan. So sabi ng verse 1, napakahalaga nitong 1 John 2:1-2 dahil dalawang words sa Greek ang ginamit para sa kasalanan. Verse 1, sabi niya, I am writing so that you won't sin. Yung sin dito comes from the Greek hamartano, which is to miss the mark. Huwag maging perfect. Huwag mong tamaan yung bullseye. Yun yung to miss the mark. Kaya sa Laguna, pagka may binabato kang prutas, hindi tumama, sabi, ay, sala. Sala ka, nagkasala ka. Mali ang sagot mo, sabi, ay, sala. Ibig sabihin, hindi mo na-hit. That is what sin means, to miss the mark. To miss being perfect. No? So yun yung unang gamit. I am writing this so that you won't sin, so that you won't miss being perfect, so that you will not commit an error. Pero sa verse 2, Christ take away our sins, the word is the Greek hamartia, meaning offense. Meaning, nagalit mo, nasakatan mo ang Diyos. So magkaiba yung hindi ka naging perfect, sin yun, iba naman yung sin na nagalit ang Diyos. Dati, bago si Jesus namatay para sa ating kasalanan at tinanggap natin siyang Panginoon at tagapagligtas, when we sin or miss the mark, we sin, meaning we offend God, sabay. Pero dahil kay Kristo, ang mga tinubos ng kanyang dugo at iniligtas niya, may sin miss the mark, but that sin will not offend God. Why? Because all of the offense against sin was already paid for by Christ. Namnamin nyo yan. Pagkakaibang ibig sabihin ng pagkakasala. So, halimbawa, nagkasala kayo sa magulang nyo, hindi nyo na ba siya magulang? Magulang pa rin. In a greater way, ganun ang Ama natin sa langit. Na pag tayo'y ligtas na sa Panginoon, nagkakasala man tayo, we miss the mark, but we no longer offend God because the offense has been paid for in the cross. Bihira na gusto ng mga leaders itinuturo dahil nga ina-underestimate nila yung pag-ibig ng mga tao sa Diyos. Iniisip nila, pag nalaman niya ng mga tao, abusuhin. But true love for God will make us want to be holy because God is holy. And true love for God and true Christianity means you don't like to sin, but because you are in your human body, once in a while you miss the mark. But the idea is not to be afraid of eternal punishment because you miss the mark, but you don't offend God. It is charged to Jesus. Pag hindi mo yan itinuro ng ganap, lumiliit yung halaga ng ginawa ni Kristo para sa ating buhay. And this is what it means that Christ's perfect sacrifice takes away the power of sin. What? The power to condemn you. The power to drive you away from God. So while it is possible to sin, meaning hamartano, to miss the mark, it is impossible to sin, hamartia, to offend God to the point of losing your salvation or losing God's love and grace. So God, in effect, says through Jesus, you may sin, miss the mark, but you cannot sin to the point of offending me. Dahil lahat ng ngit-ngit at galit ng Diyos sa kasalanan, ibinunton na kay Jesus. Nung namatay si Jesus, sabi niya, it is finished, tapos na ang pagbabayad ng kasalanan.
So a Christian must feel secure, thankful, grateful, na pati yung imperfection niya na mangyayari pa, sinagot na rin ni Kristo. Inako na niya sa krus. That's why the sacrifice was perfect. At ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng tao sa Diyos, dapat walang puwang yung takot. Di ba, pag mahal mo ang tatay mo, mahal ka ng tatay mo, hindi ka naman takot sa kanya. Baka may pitagan ka, may respeto, pero hindi naman takot. Kasi alam mong mahal ka, kaya iba naman yung takot na takot. Kaya yung takot sa Diyos, yung banal na takot, dahil alam mong mahal ka ng Diyos. Galang, pitagan. 1 John 4:18, there is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So kung natatakot ka pa rin sa Diyos, sa paparusahan ka, hindi mo pa nauunawa ang pag-ibig sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya laging panakot ang Diyos, magagalit ang Diyos, magagalit ang Diyos. Bakit hindi natin disiplinahin ang mga bata na magagalit ako, anak, pag ginawa mo yan, Diyos ang sinasangkalan, takot tuloy sa Diyos. Yung iba pang, ayan na si pastor. Panakot yung pastor, parang momo. Pag maingay yung mga bata, ayan si pastor. Hindi nyo ba kayang disiplinahin ng mga bata sa sarili nyong authority? Sasangkalan pa kayo ng iba? Tatakutin nyo tuloy? Ganyan din ang ginagawa ng mga relihiyoso, ipinapanakot ang Diyos. Sasabihin ng Diyos, uy, hindi ako galit Mahal ko yan kahit nagkakasala yan. At lahat ng galit ko, na-satisfy na ni Jesus, naibunto na sa Kanya, kaya love na lang ang natitira sa akin para sa tao na yan. Na dapat namang maging dahilan para lahat tayo magpakabanal, magpakatuwid sa pagtanaw ng utang na loob sa ginawa ni Jesus. No person in his right mind will abuse that, and we should never underestimate the spirituality of people na hindi ipanakot sa kanila ang Diyos. What does it mean that Jesus is a sacrificial Lamb of God? Ano-ano pa? Kasi sabi nga sa John 1:29, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world, that believers will no longer be punished for their sins. As we have repeatedly said, because Jesus took the punishment upon Himself. He took the offense of sin. Kaya pag sinasabing, you will no longer sin, akala nung iba, hoy, Christian ka na, you will no longer sin. Hindi ka na magiging imperfect, you will never miss the mark. No, that's not what it means. It means you can no longer offend God. Kasi iba unrealistic, because a Christian daw does not sin. If you are in Christ, you don't sin anymore. It's true. Kaya lang mali yung inaatas silang meaning. Na hindi ka na magkakasala, alam mo na magkakasala ka, nagkukulang ka pa rin. So ano yung you will not sin? You will not sin to the point of offending God. Dalawang Greek words, dapat unawain yun. Hindi ka na pwedeng may magawa na maglalayo pa sa iyo sa Diyos. Baka mapitik ka, mapalo ka dyan, pero hindi ka malalayo. Hindi ka nahihiwalay. No height nor depth, no angels nor demons will separate you from the love of God through Christ. Kaya pag inuunawa natin ang kahulugan na tayo ligtas, ang Panginoon ay tagapagligtas, dapat payapa ka. Yung iba naman, pagka naging Christian, nagbasa ng Bible, lalong guilty araw-araw. Paano nga? Sinisiksik sa utak nilang, mag-guilty ka, matakot ka, mag-guilty ka, matakot ka. You perform, you do this, you sacrifice. It is not liberating at all. It is oppressive. And Jesus sets free. Truth sets free. It is often that religion imprisons. Siyempre kasi marami sa mga religious organizations, gusto niyan, super control ang mga tao para taga-sunod lang nila, taga-donate nila, taga-gawa nila, pero tinatakot para lalong sumunod. Hindi yun ang style ng Panginoon. So we must put Christ back to Christianity. Isaiah 53:6, all of us were like sheep that had wandered off. We had each gone our own way, but the Lord gave him the punishment we deserved. So talaga naman nagkani-kanya tayo. Kani-kanyang kasalanan, kani-kanyang paraan, kani-kanyang tigas ng ulo. Pero ang lahat ng parusa para dyan, ibinunto na ng Diyos kay Jesus. The sacrifice was perfectly acceptable, therefore effective and binding. Hebrews 4:14-16.
We have a great high priest who has gone into heaven. As compared to the priest who goes into the temple, this high priest, meaning Jesus, goes to the heaven. And he is Jesus, the Son of God. That is why we must hold on to what we have said about him. Jesus understands every weakness of ours because he was tempted in every way that we are. But he did not sin. So whenever we are in need, we should come bravely before the throne of our merciful God. There we will be treated with undeserved kindness and we will find help. Sabi, meron tayong tagapamagitan, meron tayong tagalakad, meron tayong abogado na hindi nagpunta sa loob ng templo, nagpunta sa langit mismo, at yun si Jesus, anak ng Diyos. So, ganoon, at nauunawa tayo ni Jesus. Kaya nga siya nagsakatawang tao at naging tao, at dinanas niya lahat ng uri ng mga tuksong dinaranas natin. Ang lahat ng hirap na dinaranas natin ay naranasan niya, nauunawaan niya tayo. At dahil nauunawaan niya tayo, na ipapakiusap niya sa Diyos ang mga ating kaso, at ang dapat bayaran ay binabayaran niya ng sarili niyang dugo. Kaya sabi, huwag kayong matakot, huwag kayong mangimi, na lumapit sa Diyos para humingi ng tawad, para magpalinis at humingi ng biyaya. Dahil nakalaan lahat yon, dahil hindi galit sa inyo ang Diyos. Hindi siya galit. Natapos na ang galit ng Diyos sa pagbabayad ng Panginoong Jesus. At sabi, alam niyo mangyayari pag lumapit kayo sa Diyos, tatanggap kayo ng kabaitang hindi niyo naman dapat tinatanggap. Pero dahil nga sa pag-ibig ng Panginoong Jesus sa inyo, at kinita niya ito para sa inyo, hindi man kayo karapat-dapat ibibigay. That is why we live by grace. We stand by grace, by God's understandable kindness. At yung kanyang walang patakarang pag-ibig. So believers can relax, enjoy God's kindness in Christ, and be faithful to God and serve Him out of love and gratitude. Na gumagawa ka ng mabuti, hindi sa takot mong maparusahan, kundi sa pagtanaw mo ng pag-ibig sa Diyos. Naglilingkod ka, hindi para huwag ka maparusahan, kundi sumusukli ka at gumaganti-ganti ka sa kabutihan ng Diyos. Sumusunod ka, hindi dahil natatakot ka sa parusa, kundi alam mong iyon ang mabuti para sa iyo. Napakahalaga. At hindi lang yun. Kung ikaw mananampalataya, lalapit sa Diyos na hindi man dapat, wala ka naman patago, hihingi ka. May kasalanan ka na nga, pinatawad ka, humihingi ka ng pagpapala, at na-enjoy mo yung relasyon na yun sa Diyos, di dapat hayaan mo rin ang kapwa mo na magkaroon ng ganong pribilehiyo. Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. You've got to extend the same privilege to your fellow men who also miss the mark. So, kung tayo nagkakaroon ng kapatawaran sa Diyos dahil kay Jesus, dapat kilalanin din natin ang kapwa natin nagkakasala, entitled din sa kapatawaran na yon dahil din kay Jesus. Paano mo sasabihin pinatawad ka ng Diyos at tinatanggap mo yung patawad na yon nang hindi ka nagpapatawad ng iyong kapwa? How can you burn the bridge over which you too must pass? Paano mo i-enjoyin ang kabaitan ng Diyos, tapos ayaw mong i-apply yung kabaitan na yon ng Diyos sa ibang tao, gusto mo sa'yo lang. Gusto mo yung kasalanan mo, pinapatawad, tapos yung kasalanan ng iba, ayaw mong patawarin. Ayaw mong patawarin mo, o ayaw mong patawarin siya ng Diyos. Kailangan isang rule lang yung mag-a-apply. Kung tayo ay tumatanggap na walang patakarang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos, we must extend the same privilege to every person, so that every person may also receive God's forgiveness, and that every person will receive your forgiveness if he has wronged you. Dahil ang turo ng Panginoon, pag hindi kayo nagpapatawad ng inyong kapwa, hindi na kayo papatawarin sa langit. Hindi nagiging effective sa iyo yung kapatawaran na dapat sana'y nasa sa iyo na, pag hindi ka nagpapatawad sa kapwa. So, kung ikaw ay ligtas dahil kay Jesus, hayaan mo na yung ibang maligtas din dahil sa Kanya. Maligtas din sila sa galit ng Diyos at sa iyong galit. Para yung kabaitan ng Diyos para sa iyo, kabaitan din para sa kapwa, at kabaitan mo rin para sa kapwa, kabaitan ng kapwa para sa iyo, at pag-ibig ang siyang maghahari. Tatahimik ang mundo, mapapayapa. Pero hindi ba ang nakakalungkot, mas nagiging relihiyoso yung iba, mas lalong hindi marunong magpatawad.
Mas lalong mahigpit, masyadong perfectionist, at lahat ng tao, pag nagkakamali, hindi na nila kaibigan, tatanggalin na. Kasi pinaghihiwalay nila hindi nila napaghihiwalay rather, yung sin, which means lack of perfection, at saka yung sin that offends God. That through the work of Jesus, you may lack perfection, but you cannot offend God anymore because all the offense was taken by Jesus. It is all important to know who Jesus is because believers will become like Him. So kung hindi man tayo perfect ngayon, sa tingin ng langit, perfect na tayo through the blood of Christ, pero pag tayo sumakabilang buhay na nakita na natin si Jesus ng mukhaan, yung perfection niya magiging atin na rin. Hindi lang sa turing, kundi sa reality. 1 John 3, 1-3. Think how much the Father loves us. He loves us so much that He lets us be called His children as we truly are. My dear friends, we are already God's children, though what we will be hasn't yet been seen. But we know that when Christ returns, we will be like Him because we will see Him as He truly is. This hope makes us keep ourselves holy, just as Christ is holy. Hindi natin lubos na nauunawa si Jesus, hindi natin alam kung ano talaga siya, pero isang bagay ang tiyak, pagbabalik niya, pag nakita natin siya ng mukhaan, magiging tulad niya tayo. At ang patunay nun, dahil kung hindi natin siya katulad, paano natin siya makikita? You will only be able to behold what is like you or who is like you. Sabi niya, and you will be like Christ. So know Jesus and be like Him. And in your spirituality, you cannot be sinless, but you should sin less and less and less. And you must realize that there is nothing you can do that can disqualify you from God's love. There is nothing that your brother or neighbor can do that will disqualify him or her from God's love, because God's love has been made perfect through the sacrifice of Jesus. So relax and let others relax also. Rest in God's love and allow others to rest also. Have and enjoy peace and extend the same peace to others. Forever, love God because God is our destiny. And while we are preparing to meet the Lord in eternity, we must already have the advanced work of heaven in our lives today. So magpakabanal tayo, hindi para maiwasan ang parusa dahil tinanggap na ni Jesus ang parusa, kundi para mabigyan natin ng kaluwalhatian at kasiyahan ng Diyos, mabigyan natin ng halaga ang sakripisyo ni Jesus, at mabigyan din natin ng katiwasayan ng sarili natin mga buhay. Dahil kung nagkakasala naman tayo, kahit hindi ka na ipadala ni Lord sa impyerno dahil save ka na, pero ang buhay mo dito sa lupa, pwedeng maging mala-impyerno. At kagagawan mo na yon. So napakahusay na magpakabuti, hindi dahil sa takot, kundi mabuting maging mabuti. Ama namin sa langit, salamat sapagkat napakalalim ng kahulugan na si Jesus na yung anak, ang aming tagapagligtas. Hindi mga tupa, hindi mga baka, hindi mga kambing, kundi ang iyong anak na si Jesus, ang siyang nagbayad ng aming kasalanan, at kung ganon, perfect yung sacrifice. Turuan mo kaming unawain at appreciatein yung halaga nito sa aming buhay, at maipamuhay namin ito, Panginoon, at lalo kaming maging makadiyos, lalo kaming maging matuwid, mabuti, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig mo, at dahil mahal namin kayo at gusto namin kayong bigyan ng kasiyahan. Pagbulay-bulayan natin ang halaga that Jesus is the Lamb of God, that He is our Savior, yung halaga na tayo'y tiwasay dapat at tahimik, at yung halaga na magpapatawa din tayo sa kapwa, hayaan din natin silang maging matiwasay at matahimik. Ama, sa ilang saglit, patuloy nyo kaming kausapin at bigyan nyo ng mga pang-araw-araw na leksyon para ang katunayan at katotohanan ng si Jesus ay tagapagligtas magbunga sa aming mga gawa araw-araw. Let's be alone with the Lord for a while and let the Holy Spirit minister to each one. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Who Jesus Is.
Ipinapaalam po sa lahat na mayroon din po tayong worship service na ginaganap sa Global City, Taguig. Sa 7th floor Function Hall, Lux Residences, 28th Street, corner 4th Avenue, Fort Bonifacio, Global City, Taguig. Ito po ay tuwing linggo ng hapon. Alas 3 hanggang alas 4 ang Youth Fellowship, alas 4 hanggang alas 5 ang Bible Study para sa mga adults, at alas 5 hanggang alas 7 naman ang worship service. Kasabay po nito ang Children's Sunday School. Sa mga malapit po dito sa area, patuloy po kayong inaanyayahang dumalo at makibahagi sa Day by Day the 4th. Para sa iba pang detalye, tumawag sa Day by Day Christian Ministries sa 551-4411. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.